Pensyonado sa Pilipinas maghanda. Bukas may bagong panuntunan sa ATM na direktang makakaapekto sa inyong SSS pension. Maaari itong magdulot ng pagkaantala o problema sa inyong cash withdraw kung hindi mo alam ang tamang hakbang. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pinakabagong update sa pension payments, ang mga panganib sa kasalukuyang pension crisis at kung paano mo maiiwasan ang anumang abala. Kung gusto mong laging updated at protektado ang iyong pensyon, siguraduhing mag-subscribe ngayon at samahan kami sa channel na ito na eksklusibo para sa mga pensyado tulad mo. Ito ang iyong safety guide para sa mga pera mo. Mahal na mga lolo at lola, mga tatay at nanay at lahat ng ating mga mahal sa buhay na nasa edad na 6 taon pataas. May importanteng balita kayo ngayon na dapat ninyong marinig bago pa man kayo pumunta sa ATM. Hindi ito biro, hindi ito chismis, at hindi rin ito isang bagay na maari ninyong baliwalayin. Ang mga pagbabagong ito sa sistema ng pagkuha ng cash ay direktang nakakaapekto sa inyo, sa inyong pera at sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman umupo muna kayo ng maayos at pakinggan natin ito ng mabuti. Maraming beses na tayong narinig ang mga kwento ng mga lolo at lola na napagsamantalahan sa harap ng ATM machine. Minsan may mga estranyo na lumalapit at natutulong-tulong na magnakaw ng PIN number. Minsan naman may mga taong nagpapanggap na nagtatanong ng direksyon, tapos nang hindi mo namamalayan, nakita na nila ang iyong password. At sa ibang pagkakataon, may mga peking tawag sa telepono mula sa mga taong nagpapanggap na empleyado ng bangko na nagsasabing may problema sa inyong account at hihingi nila ang inyong impormasyon. Ito ay tinatawag na scam at sa ngayon patuloy na lumalaki ang bilang ng mga matatandang Pilipino na nagiging biktima ng ganitong uri ng pandaraya. Dahil mismo sa mga ganitong pangyayari, ang Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP ay nagsimulang gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang mga matatandang mamamayan. Kasama rin dito ang iba't ibang bangko sa buong bansa na nagpapatupad ng kanilang sariling panuntunan upang mapangalagaan ang kanilang mga kliyenteng may edad. Aton, ang mga pagbabagong ito ay nagiging mas seryoso at mas tiyak kaysa dati. Ang mga ito ay hindi lamang mga rekomendasyon. Ito ay mga patakaran na ipinapatupad na. At kung hindi ninyo ito malalaman, maaaring makita ninyong bigla na lang hindi kayo makaka-withdraw ng pera kahit kailangan ninyo ito. Kaya ano ba talaga ang mga bagong patakaran na ito? Una at pinakamahalaga, may mga bagong limitasyon na ngayon pagdating sa halaga ng pera na maaari ninyong kunin sa ATM sa isang araw. Para sa mga senior citizens na may edad 60 taon pataas, ang regular na limitasyon ay hanggang buong sa isang transaksyon sa araw. Ngunit kung gabi na, mula 7 hanggang 7 ng umaga, ang pinakamataas na maaari ninyong kunin ay 2,000 lamang bawat transaksyon. Track. Sa unang tingin, maaring mababa ito para sa ilan, lalo na sa mga may malalaking gastusin o may mga anak na nagpapadala ng pera sa kanila. Ngunit ang dahilan sa likod ng patakaran na ito ay simple at makatotohanan. Mas maraming scam at hold-up ang nangyayari sa gabi at ang mga matatanda ay mas madaling mapustigo sa madilim na kapaligiran. Hindi lang yon, bukod sa limitasyon sa halaga, may bagong patakaran din nagtatakda ng maximum na 3 withdraw lamang sa ATM sa isang araw para sa mga senior citizen at kailangan may 10 minutong agwat sa pagitan ng bawat transaksyon. Keltrak ito ay isang malaking pagbabago para sa mga taong sanay na lumabas-masok sa ATM ng paulit-ulit sa isang araw. Halimbawa, kung kukuha ka ng pera sa umaga tapos kakailanganin mo ulit mamayang tanghali, kailangan mong hintayin ang 10 minuto bago ka muli makakakuha. At kung 3 beses ka na nakakuha sa isang araw tapos kailangan mo pa rin ng pera para sa kung anumang emergency, wala ka nang magagawa sa ATM. Kaya napakahalagang planuhin ang inyong mga pag-withdraw ng maingat. Ngayon, narinig ko na ang ilang nagsasabi pero bakit kailangan ng 10 minutong paghihintay? Hindi ba yon nakakaabala? Naiintindihan ko ang frustrasyon na ito.
Para sa isang lolo na may masakit na tuhod na nakatayo sa labas ng bangko sa init ng araw, ang S-minuto ay parang walang katapusan. Ngunit isipin natin ito sa ibang anggulo. Ang S-minutong gap na iyon ay isang uri ng proteksyon. Kung may nanakaw ang iyong ATM card at alam na ang iyong pen, ang 10 minutong paghihintay ay nagbibigay sao ng oras upang mapansin at mapigilan ang susunod na withdraw. Ang mga limitasyong ito ay inilagay para sa inyong proteksyon at upang tulungan ang mga bangko na pamahalaan ang cash flow. Ang layunin ay palaging panatilihing ligtas ang inyong pera, Paytm. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang napaka-importanting bahagi ng bagong sistema. Lahat ng senior citizens ay kinakailangang i-link ang kanilang nakarehistrong numero ng teleponyo sa kanilang bangko. Dahil kapag ang withdraw ay lalampas sa 10,000, isang OTP o one-time password ang ipapadala sa inyong cellphone bilang kumpirmasyon. KelTrack. Ibig sabihin, hindi na kayo basta-basta makaka-withdraw ng malaking halaga nang walang dagdag na verification. Ang inyong teleponyo ay magiging isang susi, literal na susi sa inyong pera. Kaya kung wala kayong nakarehistrong numero o kung nawala ang inyong SIM card o kung binago ninyo ang inyong numero nang hindi ito ina-update sa bangko, maaaring hindi kayo makakuha ng inyong sariling pera. Hindi yung isang sitwasyong gusto ng kahit sino. Ito ay dahilan kung bakit ang pinakaunang hakbang na dapat ninyong gawin ngayon, hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon ay tumawag sa inyong bangko o bumisita sa pinakamalapit na sangay at i-verify na ang inyong nakarehistrong numero ng teleponyo ay tama at updated. Isang simpleng gawaing ito na maaaring makatipid sa inyo ng maraming abala sa hinaharap. At kung sakaling wala kayong cellphone or hindi kayo sanay gumamit ng text messaging, magtanong sa inyong mga anak o apo na tulungan kayo. Huwag mapahiya, ito ay para sa inyong sariling kapakanan. Ngayon, meron pang isa pang bagong patakaran na dapat nating talakayin at ito ay nakakaapekto hindi lamang sa mga senior citizen kundi sa lahat ng nagtatransact ng malaking halaga ng pera. Ang BSP ay nagpapatupad na ngayon ng isang sistema ng pagmamanman ng cash kung saan ang anumang transaksyon na umabot sa 1 milyong piso ay automatikong nire-report at nire-record, KelTrack. Para sa karamihan sa inyo, maaaring hindi ito direktang makakaapekto. Hindi lahat ay nag-withdraw ng 1 milyon. Ngunit para sa mga may malaking ipon na minsanang gusto nilang kunin lahat, ito ay isang bagay na dapat isaalang-alang. Hindi ito ibig sabihin na hindi kayo maaaring mag-withdraw ng ganitong halaga. Ibig sabihin lang nito ay may katumbas itong mas maraming dokumentasyon at proseso. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa ATM safety. Dahil hindi lang ang mga bagong patakaran ang kailangan ninyong malaman. Kailangan din ninyong malaman kung paano protektahan ang inyong sarili tuwing gumagamit ng ACM. Sa kabila ng lahat ng mga bagong patakaran, ang pinakamahalagang linya ng depensa ay palagi pa rin kayo mismo. Walang bangko, walang patakaran, walang OTP ang makakapalit sa inyong sariling pag-iinat. Halimbawa, kapag pumunta kayo sa ATM, siguraduhing nag-iisa lang kayo sa loob ng ATM booth o kahit papaano. Walang estranyo na nakatayo ng masyadong malapit sa inyong likod. Kung may taong lumapit sa inyo at nag-aalok ng tulong habang gumagamit kayo ng ATM, kahit gaano siya kagalang-galang at kahit gaano siya kamagandang mukha, huwag tumanggap. Sagutin ninyo ng maiti at sabihin, "Salamat, kaya ako naman." Ang mga fraudsters ay madalas na nagpapakita ng pagtulong bilang paraan upang makita ang inyong PIN habang inilalagay ninyo ito. Isa pang bagay na kailangan ninyong malam, ang mga peking tawag sa telepono mula sa mga taong nagpapanggap na empleyado ng bangko. Ito ay tinatawag na phishing o voice phishing. Ang mga scammer na ito ay tatawag sa inyo, magsasabi na may problema sa inyong account at hihingi ng inyong ATM card number, PIN o OTP. Makinig ng mabuti. Ang tunay na bangko ay hindi kailanman hihilingin sa inyo ang inyong PIN o sa pamamagitan ng telepono. Kung makatanggap kayo ng ganitong tawag, ibaba agad ang telepono at tumawag sa opisyal na hotline ng inyong bangko upang i-verify kung may problema nga ba sa inyong account. Napakahalaga rin na baguhin ang inyong ATM PIN ng regular kahit isang beses sa isang taon. Maraming tao ang gumagamit ng parehong PIN sa loob ng maraming taon at ito ay nagpapataas ng panganib. Huwag gamitin ang inyong kaarawan, ang inyong numero ng bahay,
o anumang numero na madaling hulaan ng ibang tao bilang inyong PIN. Pumili ng komplikadong kombinasyon na inyong lamang ang nakakaalam. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga alternates sa ATM. Dahil sa panahon na yon, hindi na kailangan pang pumunta sa ATM para sa lahat ng transaksyon. Hinihikayat ng gobyerno at ng BSP ang mga senior citizen na gamitin ang mga digital payment method tulad ng QR codes at online banking para sa mas ligtas at mas maginhawang mga transaksyon. K-Track. Alam ko para sa marami sa inyo, ang salitang digital banking ay parang isang bagong wikang hindi ninyo naiintindihan. Ngunit paniwalaan ninyo ako, mas madali ito kaysa sa inyong inaakala at ang inyong mga apo ay masayang tutulungan kayo. Halimbawa, ang GCash at Maya ay dalawa sa mga pinakapopular na digital wallet sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga ito, maaari kang magbayad ng mga bayarin, mag-send ng pera sa pamilya at kahit tumanggap ng iyong SSS o GSIS pension. Lahat ng hindi na kailangang lumabas ng bahay para sa mga may kapansanan sa paglalakad o sa mga nakatira sa lugar na malayo ang pinakamalapit na bangko o ATM, ito ay isang napakagandang solusyon. At ang pinakamabuting balita, ang layunin ng gobyerno ay palakasin ang mga serbisyong pang-banking para sa mga matatanda upang mabigyan sila ng mas madali, mas ligtas, at mas maginhawang access sa kanilang pera. Susang Legar Consulting. Para sa mga nagtatanong kung maaari pa silang pumunta sa bangko mismo upang mag-withdraw ng cash ng personal, ang sagot ay oo. At sa katon para sa mga malalaking halaga, mas mainam na gawin ito sa loob ng bangko kaysa sa ATM. Ang mga personang na-withdraw sa loob ng bangko ay may mas mataas na limitasyon kumpara sa ATM dahil ikaw ay direktang nakikipag-transact sa isang teller at ang bangko ay may mas maraming cash na nakapundar sa loob ng kanilang vault. Smart asset kaya. Kung kailangan ninyo ng malaking halaga para sa isang espesyal na okasyon, medical na gastusin o kung anumang pangangailangan, mas mabuting pumunta na lang kayo sa bangko ng personal, magdala ng inyong valid ID at senior citizen ID at makipag-usap sa isang teller. Ngunit kung pipiliin ninyong pumunta sa bangko, huwag kalimutang magdala ng tamang dokumento. Ang inyong Senior Citizen ID na ibinigay ng Office for Senior Citizens Affairs o OSOSCA ay ang pangunahing patunay ng inyong edad at eligibility para sa mga espesyal na benepisyo at serbisyo. Golf News. Kasama dito ang priority lane sa bangko. Oo, bilang senior citizen, mayroon kayong karapatang pumunta sa priority lane at hindi na kailangang pumila sa mahabang pila. Gamitin ninyo ang pribilehiyong ito. Ito ay para sa inyo. Mahalaga rin na pag-usapan natin ang tungkol sa mga SSS at GSIS pensyonadong direktang natatanggap ang kanilang buwan ng pensyon sa pamamagitan ng ATM. Ang benepisyong ito ay ini-credit sa UMID card na naka-enroll bilang ATM o sa isang registered disbursement account na nakalink sa MyS portal. Social Security System. Ibig sabihin ang inyong pensyon ay direktang pumupunta sa inyong card. Kailangan lang ninyong pumunta sa ATM upang kunin ito. Ngunit sa ilalim ng mga bagong patakaran, kung ang inyong pensyon ay malaki o kung marami kayong naipon na hindi ninyo kinuha sa loob ng ilang buwan, maaaring makatagpo kayo ng mga limitasyon. Kaya ang pinakamainam ay regular na kunin ang inyong pensyon upang hindi ito mag-ipon ng labi sa isang withdrawal session. Para sa mga taong nagtatanong kung paano malalaman ang eksaktong limitasyon ng inyong partikular na bangko dahil ang bawat bangko ay may kani-kanilang patakaran, ang pinakamadaling paraan ay ang direktang makipag-ugnayan sa inyong bangko. Maaari ninyong i-check ang inyong bank app sa ilalim ng account settings o tawagan ang numero sa likod ng inyong ATM card upang malaman ang eksaktong limitasyon ng inyong account sa kasalukuyan. Wealth View. Huwag mag-assume. Alamin ang tama at tiyak na impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang pinagmulan. At sa lahat ng ito, nais kong bigyang diin ang isang bagay na sana ay hindi ninyo malilimutan. Ang inyong mga anak at apo ay narito upang tumulong sa inyo. Hindi kayo nag-iisa sa harap ng lahat ng mga pagbabagong ito. Kung hindi kayo sigurado sa isang bagong patakaran, magtanong.
Kung hindi kayo marunong gumamit ng bagong teknolohiya, humingi ng tulong. Walang katahimikan ang katumbas ng ligtas na pera. Mas mainam na magtanong ng isang beses at masiguro ang inyong kaligtasan kaysa mag-assume at mabiktima ng scam. Isa pang bagay na hindi dapat kalimutan. Kapag may pumunta sa inyo na nagbibigay ng libreng tulong para sa inyong ATM account, kahit sabihin nilang empleyado sila ng bangko o ng gobyerno maging maat, ang mga bagong regulasyon ay dinisenyo upang protektahan ang mga matatandang mamamayan mula sa mga scam at panloloko. At ang mga bangko ay may responsibilidad na tiyaking maayos ang serbisyo para sa kanila. Ngunit hindi pinapayagan ng mga bangko na pilitin ang mga kliyente o tanggihan ang mga lehitimong transaksyon nang walang makatwirang dahilan. Susan Neger Consulting. Kaya kung sa tingin ninyo ay nilalabag ang inyong karapatan bilang isang senior citizen at isang depositor, may karapatan kayo magreklamo. Ngayon, para sa mga pamilya na nagbabasa o nanonood ng video na ito, kasama ang kanilang matatandang magulang o lolo at lola, ang inyong papel ay napakahalaga. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring nakakalito para sa mga taong hindi sanay sa digital na mundo. Tulungan ninyo silang i-update ang kanilang nakaregister numero ng telepono sa bangko. Turuan ninyo sila kung paano gamitin ang OTP. Samahan ninyo sila sa bangko kung kailangan ng mga dokumentasyon. At sa lahat ng pagkakataon, paalala-alala ninyo sila na hindi sila dapat magbahagi ng kanilang PIN, OTP o anumang impormasyon ng account sa kahit sino, kahit sa mga taong nagpapanggap na empleyado ng bangko. Ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na nagpapalawak ng suporta para sa mga senior citizen at bilang karagdagan sa mga bagong patakaran sa banking, nananatili ring aktibo ang mga programang tulad ng SSS Pension Reform at ang Social Pension para sa mga indigent na matatanda. Golf News. Ibig sabihin ang mga pagbabago sa ATM ay bahagi lamang ng mas malaking larawan. Isang larawan kung saan ang mga matatanda ay sinasaklaw at pinahahalagahan ng lipunan. Ngunit upang mapakinabangan ng bawat senior citizen ang mga benepisyong ito, kailangan nilang maging updated, kailangan nilang maging handa at kailangan nilang kumilos na yon. Bago natin tapusin ang video na ito, ibibigay ko sa inyo ang 3 simpleng hakbang na dapat ninyong gawin ngayon mismo. Una, makipag-ugnayan sa inyong bangko at i-verify na ang inyong nakarehistrong numero ng teleponyo ay tama at gumagana. Ito ang pundasyon ng lahat ng bagong patakaran. Pangalawa, alamin ang eksaktong daily withdraw limit ng inyong bangko at planuhin ang inyong mga pag-withdraw ng naaayon dito upang hindi kayo masabla ng mga limitasyon sa oras na kailangan ninyo ang pera. Pangatlo, kung mayroon kayong katanungan o hindi kayo sigurado sa anumang bagay, huwag hintayin pang lumala ang sitwasyon. Pumunta sa inyong bangko at makipag-usap sa isang teller o customer service representative. Ang pera ninyo, ang inyong trabaho sa buong buhay, ang inyong pensyon, lahat ng ito ay karapat-dapat sa pinakamataas na antas ng proteksyon. At sa mundo ngayon, kung saan ang mga scammer ay lalong nagiging matalino at malikhin, ang kaalaman ang inyong pinakamalakas na sandata. Ibahagi ang video na ito sa lahat ng inyong kakilala, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga lolo at lola, sa inyong mga kapitbahay na matatanda. Ang isang pag-share mo ngayon ay maaaring magligtas ng ipon ng isang buong pamilya. Salamat sa inyong panunood. Mahalaga kayo. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga. At lagi nating tatandaan, ang pinakamatalino kang tao ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi ang may pinakamaraming alam. Ingat po lagi.